Ilang miyembro ng judiciary ang iniimbestigahan na ng Korte Suprema dahil sa pagkakasangkot umano sa missing Sabongeros case ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Yan at iba pa sa agenda report ni Joash Malimban live mula sa Quezon City. So Joash, ano na ang latest dito sa missing Sabongeros mystery? Oo, Corina, katatapos lang ng panayam natin kaya Dondon Patidongan o alias Totoy at inilahad niya nga na mayroon isang retired judge na dawit dito sa missing Sabongeros case. Sabi niya itong retired judge na ito nasa PCSO na ngayon at nagsisilbi raw na tagalakad ni Mr. Atong Ang patungkol sa mga kinasasangkutan nitong kaso. Kanina kinumpirma ni Secretary Remulla na nagkaroon na rin ng pag-uusap sa pagitan ng DOJ at ng Supreme Court kaya may ilang mga miyembro raw ng judiciary na currently under investigation patungkol sa mga kasong ito. Ito kasi si Mr. Atong Ang, mayroong isang tagalakad to, isang opisyal, isang ex-judge na nasa PCSO ngayon. Siya yung tagalakad ng mga judge, mga piskal. Minsan na dinadala niya sa ibang bansa. Doon niya kinakausap yan. Ganon katindi ang power ni Mr. Atong Ang. Bukod pa dyan, isa rin sa mga bagong revelation ni Patidongan yung mayroon daw ibinibigay sa kanya o ibinigay sa kanya na isang peking passport si Ang noong panahon ng kainitan noong issue dito sa missing Sabongeros. Mayroon akong peking passport. Nakarating ako ng Singapore, Cambodia, Europe. Gamit ko yung peking passport na pinagawa ni Mr. Atong Ang. Pinapatago na ako, gawa ng yung time na yon ni General Elicros. Hinahunting niya na ako noon nung time na yon. Wala pang opisyal na pahayag patungkol dito ang kampo ni Ang. Pero ayon kay Patidongan, hinihintay na lamang nila na mabuo itong kanilang mga hawak na statement nang sa gayon mas maging solid yung kanilang ipapasa na affidavit laban kay Ang. Pati na rin dun sa iba pang mga high-profile personalities katulad ng mga sinabi ni PNP Chief General Torre kanina na 15 na police officials na kasalukuyan ay nasa restrictive custody ng PNP. Kanina rin sinabi ni Justice Secretary Remulla na posibleng simulan na ngayong linggo yung first technical dive sa lawa ng Taal. Bagamat mayroon pa raw na kinakailangan na technical assistance, pati na rin yung malawakang mapping system sa ilalim ng lawa ng Taal, pangungunahan at sisimulan na raw ito ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Corina. So Joash, ilan lang ba ang ex-justice na nasa PCSO? Bakit hindi pa pangalanan? Ito ba'y advice ng kanilang abogado? Oo, Corina, kinukonfirm pa rin natin kung ilang mga judge ba yung nandito sa PCSO ngayon. Pero katulad nung sinabi ni Patidongan kanina sa amin, maaari raw kasi na masubjudice at mapangunahan niya yung DOJ pati na rin itong PNP kung isisiwalat niya na ngayon yung pangalan ng mga personalidad na ito. Ang sabi niya na lang, abangan na lang daw namin yung mga ilalantad ng PNP at ng DOJ ng mga pangalan, oras na mabuo itong mga statements at mas maging solid na yung case build-up dito sa mga kaso ng missing Sabongeros. So ganoon din ba ang kaso sa pagpapangalan sa mga umano'y sangkot sa NBI? Speaking of NBI, Corina, sinabi ni Patidongan kanina na iparating namin yung sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pangalanan niya yung mga personalidad sa NBI. Paglilinaw ni Patidongan, wala naman daw siyang sinabi na may sangkot na mga NBI personalities. Ang sabi pa nga niya, attribution kasi ni NBI Director Santiago na sa kanya raw nanggaling ang naratibong ito, ang kanyang depensa, galing daw ito kay Mr. Atong Ang para daw guluhin yung naratibo o yung kwento ng missing Sabongeros. Pero kanyang paglilinaw, gaya ng sabi ko kanina, wala raw siyang sinabi na may dawit daw ng mga NBI personalities sa missing Sabongeros. Corina. Ayun, okay. At huling tanong, si alias Brown ba ay nagkausap na sila ni alias Totoy? Oo, Corina, sinabi yan kanina ni Patidongan ni alias Totoy na nagkausap na nga raw sila ni alias Brown o ni Alan Bantiles. Ang sabi niya ay magpa-file daw sometime this week
si Bantiles o si alias Brown ng kanyang counter affidavit laban kay Mr. Atong Ang dahil nga raw sa pagdadawit ng kanyang pangalan. Kinagulat na nga lang daw nila noong nadawit itong pangalan ni Mr. Brown sa isinampang kaso o reklamo ni Mr. Atong Ang nitong nakaraang linggo dahil magkukumpare nga raw sila at hindi niya alam kung nagkaroon ba ng conflict o pag-aaway sa pagitan ni Bantiles at ni Mr. Atong Ang kung bakit siya isinali dun sa isinampang affidavit laban sa kanilang dalawa ni Patidongan. Corina. Maraming salamat, George Malimba, nag-uulat live mula sa Quezon City.